Alam nyo, paano kung may isang sinaunang propesiya na parang naglalaman na pala ng isang detalyadong timeline ng kasaysayan? Samahan nyo akong silipin ang misteryo ng 69 na linggo mula sa aklat ni Daniel. Isipin niyo to, isang misteryo mula sa nakaraan na posibleng nagtataglay ng susi para maintindihan natin hindi lang yung nakalipas kundi pati yung hinaharap. Yan ang tanong na gagabay sa atin sa pagsusuring ito. Okay, so heto ang magiging takbo ng usapan natin. Una, alamin natin kung ano ba itong propesiya ng 69 na linggo. Tapos titingnan natin yung dalawang magkaibang interpretasyon. Pagkatapos niyan, yung kasunod na timeline. At sa huli, bubuuin natin lahat para sa mga mahalagang kaisipan. Sige, simulan na natin. Dito muna tayo sa pundasyon ng lahat. Ano ba talaga itong propesiya ng 69 na linggo? Kasi ito yung parang simula ng isang prophetic countdown na libu-libong taon ng pinag-aaralan. Okay, so ayon sa ating source, itong 69 na linggo, hindi yan literal na linggo. Ang katumbas niyan ay 483 taon. Isa raw itong napakahabang countdown na nagsimula noong inutos na muling itayo ang Jerusalem at magtatapos sa pagdating ng tinatawag na pinahiran o Mesiyas. At dito na nagiging medyo komplikado ang lahat. Kasi kung may simula, syempre may katapusan, di ba? Dito ngayon nagkakaroon ng dalawang magkaibang interpretasyon kung ano nga bang eksaktong pangyayari ang nagpatigil sa countdown na ito. Basically may dalawang pananaw. Sabi ng isa, tungkol ito sa pagdating at paghirang. Sa kabilang banda naman, sabi ng isa pa, tumutukoy daw ito sa kanyang kamatayan. Magkaibang-magkaiba, di ba? Sige, himayin natin yung bawat isa. Umpisahan natin sa unang interpretasyon. Para sa kanila, natupad yung propesya noong bininyagan si Jesus kasi yun daw ang tanda ng kanyang opisyal na paghirang bilang hari. Ang pinangahawakan nila dito ay yung mga salitang hanggang sa pinahiran ay dumating. Pansinin nyo, dumating. Para sa mga naniniwala sa interpretasyong ito, yan ang susi. Ang focus, yung pagdating, yung grand entrance kumbaga. So ang lohika nila, ganito. Noong bininyagan si Jesus, bumaba yung banal na espiritu na parang kalapati, di ba? Yun na raw mismo yung akto ng paghirang o anointing. At yun din ang katuparan ng sinasabing pagdating ng pinihiran. Kaya para sa kanila, doon mismo nagtapos yung 483 taon. Ngayon, lipat naman tayo sa pangalawang interpretasyon na galing din sa source material natin. At makikita nyo, ibang-iba talaga ang konklusyon nito. Dito, iba naman ang binibigyan ng diin. Ang susing parirala ay ang piniharan ay papatayin. Mas mabigat yung dating, di ba? Hindi lang ito tungkol sa pagdating, ito tungkol sa kamatayan. At ang lohika dito ay simple pero napakadiretso. Yung salitang papatayin o cut-off sa orihinal na salita ay malinaw na tumutukoy sa isang marahas na pagtatapos at yun ay ang pagpapako sa krus. Kaya para sa kanila, yun ang malinaw na katuparan ng propesiya. Okay, so mayroon tayong dalawang posibleng ending. Pero alin man sa dalawang yan, ano raw ang kasunod? Kasi hindi dyan nagtatapos ang kwento. Tingnan natin kung paano ito nagpapatuloy. Ito ay isang napakahalagang konsepto. Merong parang paghinto sa prophetic na orasan. Isang gap o puwang. Ibig sabihin, hindi tuloy-tuloy yung bilang mula sa ika-69 hanggang sa ika-70 at huling linggo. So, ito na yung buong larawan, ayon sa source. Pagkatapos ng 69 na linggo, pumapasok tayo sa panahon ng puwang. Pagkatapos nito, doon pala magsisimula yung huling linggo at yan daw yung maghahatid sa atin sa 1,000 taong paghahari. May malinaw na balangkas, di ba? So anong layunin nitong panahon ng puwang o gumbakgi na tinutukoy sa source? Well, inihalin tulad ito sa isang panahon ng espiritual na pag-aani, partikular para sa tinatawag na mga unang bunga. Ayon sa source, nagsimula raw itong panahon na to noong Pentecostes. Yun daw yung unang ulan ng banal na espiritu na nag-produce ng mga unang santo. At matatapos daw ito sa huling ulan na siyang kokolekta sa mga huling unang bunga bago magsimula yung susunod na yugto. At may mga specific na hakbang din daw para sa transition na ito. So kapag natapos na raw yung Pentecostes at yung panahon ng puwang, magsisimula ang pista ng mga trompeta. Pagkatapos kapag tumunog na yung ika-6 na trompeta, yun na yung hudyat, simula na ng huling linggo. Okay,
Ang dami nating napag-usapan. So ngayon, buuin natin lahat at kunin natin yung mga pinakamahalagang aral mula sa pagsusuring ito. So, yan yung dalawang pangunahing pananaw. Malinaw na pareho silang nakabase sa kasulatan pero magkaiba talaga ng binibigyang diin. Yung isa, pagdating at paghirang, yung isa naman, kamatayan. At eto siguro ang pinaka-importanting punto. Hindi lang ito tungkol sa kung kailan natapos yung 69 na linggo. Mas mahalaga pa yung buong timeline na kasunod nito. Yung panahon ng puwang, yung huling linggo at sa dulo yung 1,000 taong paghahari. Yung panahon ng puwang ang nagsisilbing tulay sa nakaraan at sa hinaharap. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Itong propesiya bang ito? Isa lang ba itong paliwanag sa mga bagay na nangyari na? O isa itong mapa na nagtuturo sa mga mangyayari pa lang sa hinaharap? Isang bagay na, mapapaisip ka talaga.